the authority. The parents sarang patukan, no! Into proper perspective, return. This is the graduation ceremony. Mr. Security Guard, please come over. Ipopost ko muna dyan mga kamats, mga kaibigan, kasi may backstory malalim itong nangyari ngayong mga panahon na to. I think si Sir kasi is one of, well, alam niya kasi yung mga issue dito sa school na to. And I do believe na for you to better appreciate yung nangyari dito and kung bakit etong mga actions na to are somewhat understandable. Not justifiable, but understandable. There were, masasabi kong there were motives, pero of course, nasa sa inyo kung if the motives are valid or invalid, and nasa DepEd yan kung ano yung appreciation nila sa facts na makikita nila rito. Pero I want to tell you a story about dito sa insidente na to. Kasi I did a little bit of research and mas nakita kong mas malalim kung ano pala yung pinagmulan nito. So let's begin. Prior to the incident, mga kamatis, mga kaibigan, meron kasing ibang mga issue yung principal na hindi natin alam. Kasi ang alam natin na nag-viral yung nagrarant na siya on stage. Pero meron pa yon, eto. Nakikita nyo itong mga banner na to. These are all the kids na nagrereklamo, ayan, doon sa principal na yan. Okay, so well, karapatan naman nila, it's their constitutional right, yung right for assembly na tinatawag natin, and ayan na nga, nakikita natin that they're exercising it dahil nga hindi nila gusto yung pamunuan ng principal. Now, this is 2025. This is April of 2025. Actually, meron pang mas nauna dyan. Siguro mas maganda kung papanoorin natin yung video. Uy, nagprotesta. Protesta pong ginawa niyo sa harap po ng Lawaan National High School sa Antique. Ayan po. We want ano? Okay, so this is coming from Rafi Tulfo in action. Dated on nakita natin, daming views, 802k views. Dated on October 30, 2023. Now, I will summarize this, pero I suggest na kung gusto nyong mas malaliman na malaman yung problema nitong eskwela na to, is please panoorin nyo po itong video na to. Okay, so summarize ko lang. Okay, lahat po yan plantilla o merong local school board, mga ganyan? Plantilla po kami lahat, ma'am. Lahat plantilla. Ilan po dyan sa 43 ang nakapirma sa complaint or merong mga inihain na complaint against the principal? Sa appeal namin, we are 40. Pero nag-file talaga ng sworn affidavit, they are 13. 13 or 30? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yung talaga sila ng legal complaint doon sa region namin. Pero ang nagbigay ng salaysay 40 or ang sumali? Yes po, ma'am. We are 40. Okay. Alright, so yun yung pinaka malalim na problema dito kasi nung 2023 pa lang meron ng reklamo kay principal and doon sa 43, narinig nyo naman, 43 na mga empleyado nitong na mga teachers dito sa eskwelahan na to, ay 13 yung naghain ng formal complaint, pero 40 out of the 43 teachers doon ang pumirma doon sa complaint or nakikiisa sila doon. This is notwithstanding the fact, mga kamatis, mga kaibigan, na meron din mga parents at meron din mga students na nagrereklamo doon sa teacher. Now, pinangako ng DepEd na gagawa na nila to ng action. Okay? Pero it seems to me na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagagawa ng action. The fact na meron tayong napanood na video kung saan nagrarant siya doon. And ang masakit pa dito, mga kamats, mga kaibigan,
yung naparusahan na kasi yung teacher dito si principal dito pinag-work from home lang siya. Pero meron pa rin siyang authority to, of course, naging yung supervisorial role niya dun sa school ay nandun pa rin. And merong mga estudyante din na rin ayaw pumasok because of this principal, mga kamatis, mga kaibigan. Now, this is very important dun sa context na pag-uusapan natin within the video kasi makikita nyo yung reklamo ng mga estudyante. So ngayon, given all that context, mga kamatis, mga kaibigan, it now makes sense yung mga ganitong reklamo ng mga bata. May totoong hugot Ayan, our aspiration deserve better than this toxic environment. They are talking about the school community. Para sa kanila, very toxic yan. And kung papanoorin yung Tulfo, meron daw dun isang nag-attempt sa kanyang buhay because of the toxicity na nandun. Kasi of course, when you're younger, hindi pa fully functional yung brain nyo. Hindi pa siya nagmamature ng todo. So ang nangyayari, since merong malleability pa yung utak mo, hindi pa siya ganun kayang mag-process ng mga ganitong klaseng mga problema, especially if nasa isang toxic environment sila. The idea of a school should be nurturing. Ibig sabihin nun, ang isang isang school ay dapat ay conducive to a number 1, it's learning, number 2, it's safety, and number 3, of course, if it can be fun, it should be fun, di ba? But ang problema dito, it seems to me that the children are saying that they are in a toxic environment, di ba? Yung mga learners na tinatawag. So, maiintindihan mo ngayon kung bakit nangyari to. So, what are the odds na si Sir ay actually one of those 40 plus people na pumirma against kay principal? What are the odds of that? Diba? Mataas-taas yun. Kasi kita mo, talagang inaawat niya si Madam at gusto niya lang pagmarchahin yung mga bata rito with or without the toga. Well, meron din mga rumors na kumakalat na kaya inawat yan. Well, according to this post galing ng threads, kung natatandaan nyo pa yun, yung parang Twitter ng Facebook. So, sabi dito, but out of the 200 parents, 166 lang ang nag-attend, majority of them wanted na magtoga ata ang mga bata. However, nagkaroon ng issue kung sino magbabayad ng toga for the students. Na 66, so napilitan lang sila mag long sleeve and formal dress ata. The disobedience started when the sum of class told the students na okay lang magsuot ng toga. I think may misunderstanding na nangyari. So alam na natin yan doon sa nangyari. Pero eto lang mga comments na ganito is just corroborating doon sa kwento na binring up natin kahapon, 'di ba? So ang point dito, yung siguro ang pinakamali dito is that nawala na ng respeto yung mga advisors and yung mga teachers kay principal. Kaya nag-decide sila na na i-interpret yung DepEd memorandum na okay lang naman magtoga. And even our DepEd is saying na okay lang naman talaga. Now, kay Sir, kita nyo siya, talagang ang ganda ng kuha dito, 'di ba? So maiintindihan mo ngayon yung actions niya. You understand it, pero again, we are not justifying the action. Siguro napuno na rin dahil maraming nagrereklamo dito sa principal na to. And I would surmise na isa siya sa mga nagrereklamo, 'di ba? So kawawa din yung mga estudyante kasi nagka-insidente pa imbis na pagmarchahin nila. Kasi kung babasahin niyo naman yung mga comments, sinasabi naman nila doon na kung isa ka doon sa mga walang toga, ayos lang, tuloy lang ang buhay, 'di ba? Pero nagiging stickler to the rule siguro si principal kaya ganyan. Pero etong si Sir, talagang pinaglaban niya yung mga estudyante niya. I do believe na kung susundan mo yung mga storya, that he is one of the person na talagang tumindig na pagmarchahin yung mga bata, di ba? So eto si Sir sa ibang angle. I think ayoko kasing isabihin na what he did was heroic kasi nga syempre as members of the faculty and as a former educator myself, we would like this to be settled ng walang insidenteng ganito. Pero given all the facts na research ko about sa mga reklamo
about sa toxic environment. I think somewhat may reason siya kung ba't niya ginawa yan. Kasi minsan lang kasi mangyari yan sa buhay ng mga bata. And mas sa tingin ko, yung opinion ko will never hold a candle doon sa nararamdaman niya during that time. Kasi kasama niya yung mga bata na yan whole year round. And this is their moment to shine. Pero, well, siguro DepEd na lang ang bahala doon. I trust ngayon yung pamunuan ng DepEd to, well, gawin na dapat yung dapat gawin. Whatever that is, gawin na nila yung dapat gawin. So kayo, I will leave it to you guys kung sino ba dito yung tama, sino ba dito yung mali. Yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga lods.